Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron akong natutunan na ipinagbabawal na teknik ng mga malokong mga mekaniko at gumagawa ng mga automatic transmission. Itong Isuzu Crosswind na to ay hinokus-focus nila yung electricals doon sa check trans. Kasi ang reklamo nung may-ari nito, hindi maganda ang shifting at umiilaw yung check trans. Nagpabalik-balik sa kanila, nagpalit sila ng TPS, ang mahal ng kanilang siningil, hindi talaga nila matanggal yung check trans. Syempre kapag talaga may problema ang transmission mo at mali yung gawa mo ng transmission mo, siguradong magche-check trans yan. At posible nga rin baka may sirang speed sensor. So ganun lang kasimple yun kapag mga automatic transmission ng Isuzu Crosswind. Kaso hindi nila talaga matanggal yung check trans. Kaya alam nyo ba kung ano yung ipinagbabawal na teknik na ginawa nila? Yung ilaw na check trans dito, meron yan eh. Ayan na, bubuksan ko ngayon to. Ayan, naka-check trans siya. Dapat po, yung check trans na yan, mawawala yan. Kaso nag-steady na siya. Ayan, hindi nawawala yung check trans. Kapag in-on mo, ang ignition mo, dapat mawawala yung check trans. At kapag in-start mo, ganun din. Dapat, ito, nawawala ang check trans ito. Ayun. Nawala ang check trans. Okay? So, ibig bang sabihin nun ay tama ang kanilang ginawa? Hindi po. Kasi yung check trans na yon ay hindi nakakabit sa computer box ng transmission. Yung check trans po ay inirekta nila doon sa alternator. Kasi dapat, ulit tayo. Ayan, in-on ko. Dapat, a few seconds, mawawala yung check trans na yan. O, hindi siya nawawala. So, nagduda na ako. Sabi ko, baka ikinabit niya yung ilaw na yon, pwedeng doon sa oil, pwedeng doon sa battery, or pwedeng doon sa water separator. Kasi yung mga yan, kapag in-start mo, talagang nawawala po ang ilaw niyan. Ayan. So, mga kapatid, hindi po ako nagkamali ng hinala. Paano ko yun napatunayan? Kuya Nel, bunutin mo nga yung nakasaksak sa alternator. Alika. Dito, Glenn. O, sabihin mo, pag bubunutin mo na ha. Ayan, tignan nyo mga kapatid. Kung mawawala yung ilaw ng check trans. Sige, bunutin mo. Ayan na. Thank you lang. Tignan nyo po, bubuno. O, ayan, nawala na. Sige, balik mo. Balik mo ulit. Sapa, balik mo. Balik mo. Ayun, mga kapatid, napakadaya, di ba? Yung ilaw na check trans, inilagay niya doon sa alternator na kapag nag-i-start ka, nawawala yung ilaw ng battery, doon niya kinonekta at pinutol niya yung koneksyon dito mismo sa gauge. Kaya po, nagpagawa na dito sa amin yung may-ari, mga kapatid sila dyan sa lokal ng Angono, hindi nila alam na mayroon palang kapatid na autorun. So ngayon, pumunta sila rito, talagang hindi po pasado yung kanilang automatic transmission. May problema pa rin. Pero ang ipinalit nilang TPS ay hindi pang crosswind, pang Starex. Kaya napakataas nung kanyang ohms, napakataas nung kanyang resistance. Kaya nalilito ngayon, hindi talaga makakapag-sukat ng tamang sukat yung ating TPS papunta doon sa computer. So hindi talaga siya gagana ng maayos. Ito po yung TPS, putol-putol pa nga yung wire. Oh. So, Glenn, pakita mo dito. Ha? Kaya bang makita? Ayan, oh, putol-putol pa po yung wire niyan. Ayan, tignan nyo, oh, wasak-wasak na, sira-sira na. Hindi po yan yung ginagamit sa crosswind. So, mga kapatid, ang sa akin lang po, kung nasira ang inyong mga automatic transmission, dalhin nyo dun sa talagang marunong gumawa. Dahil kung hindi, ganito ang mangyayari sa inyo. Para lang matanggal niya yung check trans, gumawa siya ng ipinagbabawal na teknik, isang pandaraya. So yun nga, nawala na yung check trans, ang sinisisi naman niya ngayon ay yung makina. Mahina daw ang makina, kaya daw hindi ko makambyo. Kakalasin ko muna itong gauge niya. Kaya lang, aalisin natin itong plastic na to. Kapag hindi ka marunong dito, makakasira ka. Kaya ingat po tayo, marami-raming tornilyo to. Pero itong may-ari nito, nagkabit siya ng stereo, sinira naman niya yung dashboard niya. Oh. Kung ano-anong mga tornilyong ipinaglalagay dyan. So ito po,
Ayan, na-video ko naman. Talagang pinagbubutas na yan nung nagkabit ng stereo niya. Papakita ko sa inyo yung ginawang pandaraya nung mekaniko or technician na dahil sa hindi niya matanggal yung check trans ay nagrekta siya. Pwedeng hindi siya dito nagrekta, pwede naman doon sa wire nandoon sa computer. Pero sa mga ganito, mas mabilis mandaya dito kasi puputulin niya lang yung linya nung nung check trans at kukonekta siya doon sa linya nung battery. Ayan. Isa pa. Natin. Sakit. Pag hindi ko nakita dito, mga kapatid, doon natin hahanapin sa mismong computer box doon sa TCM. Ayan na, tingnan natin kung saan siya nagrekta. Naku, saan niya nirekta yung check trans. Ito yung socket na yon na nandito yung check trans. Ayan. So, pang ilan yon? Check trans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung pang-anim na wire dito sa ibabaw, yun ang check trans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. Yan. Titignan ko ngayon yung wire na ito kung ito ay inirekta niya doon sa battery. Yung wire ng check trans, ayan na iba na. Ito yung wire na yon, yan, red with black stripe, tapos naging blue na dito. Ayun kita na, yung pinagputulan. Talupan natin kung saan niya inirekta. Ngayon, kailangang ibalik ko ngayon to. Kailangan umiilaw yung check trans. Okay. Galing dito niya kinuha sa kabila ito kaya putol din to. Ngayon nahanapin natin yan, yung pinagdugtungan niya. Dilim lang. Kita ba? Ito. Ayan na. Okay. Dito niya dinugtong, mga kapatid. Itong green na to, ito yung sa battery. Ngayon, dapat makita ko itong red with black stripe na to kung nasaan, kasi doon niya yan pinutol. Kailangan maibalik natin yon sa tamang koneksyon nung check trans. Ayan tindi talagang hinalukay niya to. Tinastas niya para lang makapandaya kung sino man po yung gumawa nito, aalamin natin doon sa may-ari kung saan siya nagpagawa para naman ma-warn kayo na hindi po tama ito. Dapat kung may problema, gawin talaga yung problema. Ito mga kapatid, ito na. Ayan po. Ito na yung pinutol niya. Ayan. Red with black stripe. Ito po yung pinutol niya. Talagang itinago pa niya, nilagay niya ron sa banda ron. So ngayon, ito ibabalik natin yan dyan. Papalitan ko ng magandang wire at dapat ito nakahinang. Babalik natin dyan. Hindi na natin kukunin sa alternator. Pero ite-testing muna natin. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, dapat kapag nakakabit na yung tamang wiring or yung tamang koneksyon ng check trans, dapat ay kapag inon nyo ang inyong ignition, ay mawawala ang ilaw niya. Mga ilang seconds lang na inyong iiwanang naka-on. Okay, babalik natin yung mga socket dito sa panel gauge. Pangatlo, ayan. Okay, balik muna natin. Mamaya ako na yun ayusin kasi hihinangan ko pa yun. Ngayon mga kapatid, i-on natin yung ating ignition. Tingnan nyo, Glenn, lapit ka. I-on natin. Mag-check trans yan. Ayun check trans
dapat mawawala yan. Oh, tignan nyo, nawala na. Oh, baka may tao doon. Tingnan mo, pakita mo. Walang tao doon sa harap, ha? Oh. Okay, balik ka rito. At saka hindi naman nawala yung ating battery indicator, eh, oh. Oh, hindi nawala yung battery indicator, yung oil, saka yung water separator. So ngayon, patayin ko ulit at i-on ko. Tignan nyo po yung check trans dito. Ayan, tignan nyo. Ayun, check trans, tapos mawala yan. Yun yung tama pong ano yan. Yung tamang connection yan. Ngayon, magmamanual ano tayo, check ng error codes dito. Pagdidikitan natin yung merong dalawang terminal dito sa pinaka OBD socket niya, magmamanual check tayo ng fault para makita nyo po kung ano ang problema nitong transmission nito. Merong OBD port dito. Ngayon, tatanggalin ko na lang to dito para madali tayong makakuha ng trouble codes. Pero kasi wala namang computer box to eh. Manual naman to. At itong pinaka OBD port na to, ito, tingnan nyo. Ito po ay para doon sa computer box lang nung transmission, yung TCM. So dito mga kapatid, pag dudugtungin natin yan, i-jumper natin itong yellow with black at itong black wire. At saka itong black. Yung dalawa na yan, kailangan magkaroon sila ng koneksyon. Yun. Ngayon, kapag may na-jumper mo na yan, titignan ngayon natin sa pamamagitan ng pag-blink ng check trans kung ano yung error code niya. Yung check trans na makikita natin, yung unang blink niya, yun yung first digit. Tapos yung dalawang blink na magkasunod na medyo mabilis, yun yung second digit. So ngayon, ito, tignan nyo. Pero pagkatapos ng 3 consecutive na paglabas niya, kapag ka mayroon pa rin lumabas na iba naman, yung ipinapakita niyang pag-blink ng ilaw, yun ay another code yun, another fault code. Okay, Glenn, kita mo, check trans, mamamatayan. Ito na ngayon ang simula ng ating pagkuha ng fault codes. 1, 1. Okay? 1, 1. Yun yung pangalawa. 1, 1. O, yun yung pangatlo. So, ibig sabihin, 11. Yung una nating code. Sumunod, 1, 2, 1. So, tatlong beses yan. 1, 2, 1. Ibig sabihin, 21. Another 1. 1, 2, 1. Okay, so 11 and 21 na po. Tignan natin kung babalik na siya dun sa 1. Okay, 2. Yun, 24. Okay, kaya 2, 4 naman. Okay. 1, 2. 1, 2, 3, 4. O, 24. 2, 4. Isa pa. 1, 2. 1, 2, 3, 4. O, so tatlo na po yung error natin. 1, 1, 2, 1, and 2, 4. Meron pa ba? 1, 1. 1, 1. Okay, mga kapatid, bumalik na siya dun sa una. So, ang error natin is 11, sumunod is 21, at sumunod ay 24. Titignan ko ngayon yan doon sa aking manual kung ano po yung mga error codes po na yon. Ang 11 po na error code sa mga Isuzu Crosswind ay yung speed sensor operation, breakage, or short circuit. So, ibig sabihin, itong transmission nito ay may problema sa speed sensor. Dalawang speed sensor nito, isa yung nandito sa bandang gitna, ibabaw, at meron doon sa pinakadulo. Yun yung talagang may mga granahe, yung merong plastic na mga granahe. So, yung susunod na error niya is 21. Throttle position sensor, open circuit, or short circuit. Ito nga po yun, yung TPS. Palibasa, hindi iyan yung tamang TPS. Ang nakalagay dito ay pang Hyundai Starex. Yan. Kaya talagang hindi yan mare-recognize nung TCM, Transmission Control Module. Kaya sinasabi niyang may sira, may problema kasi hindi talaga yon yung para sa kanya. Tapos yung susunod naman po na 2-4, ito naman po ay absolute pressure sensor, intake manifold function circuit or short circuit. So, ito naman ay wala namang electronic. Kaya malamang yung error na yon ay dahil lang doon sa pinagrekta-rekta kasi nung dating gumawa nito, yung wirings nung TCM. So, kailangan mabura din
yung mga laman na error codes nitong transmission control module nito. Itatry ko yung bago nating scanner kung makapagbubura tayo ng error codes para sa ganitong mga luma ng mga sasakyan na mayroong TCM. Ito yung TPS niya. Yan, yung pinakita ko sa video kanina. Yan, putol-putol pa. Oh. Ngayon, nanghiram muna ako dito sa isang crosswind dito. Ayan, kay UOZ897. Hiniram ko yan. Oh. Kakabit ko muna to ngayon para i-testing natin yung transmission nito kung mag-work. Kasi sabi sa fault codes, sabi dun sa error codes na nakuha natin, sira na to. Ayan. Okay. Kabit ko muna to. Sa may-ari po nito, isa lang yung naiwan tornilyo rito ha. Pakita mga Glenn. Ayan, isa lang to. Ayan, kinabit ko na muna siya. Tapos saksak doon sa socket. Alright. Testing. Nakaangat ang gulong ko. Ayan o. Tignan natin kung kakambyo na to ng maayos. Ha? Okay. Start. Ayos, one click. Hindi pa umiilaw ang check trans. Oh. Ayun, umilaw na. I-adjust ngayon natin. Patuloy yung pag-ilaw ng TPS. Kapag hindi ito nakuha sa adjustment dito sa TPS, pwedeng ang nangyari dito, nagalaw ang injection pump nito at nabago na out of range ngayon yung kinakabitan ng TPS. So ngayon, ang gagawin ko, tatanggalin ko totally yung tornilyo para lumaki yung range ng adjustment ng ating TPS. So ngayon, lalaki ngayon ang range niyan. Ayan, pwedeng sumobra ako dito, pwedeng sumobra naman ako dito. Ayan. So hahanapin natin yung tamang range kasi baka nabago yung adjustment dito sa may injection pump, doon. Yung kinakabitan ng TPS na gano'n. Pakita mo sa akin. Kung ito yung injection pump, pwedeng mabago yung adjustment dito sa injection pump. Ito ngayon yung TPS. Yan. 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 I-test natin yung ating inilagay na TPS kung mag-work na. Ulitin ko, pakita mo Glenn. Una, check trans. Yan, mawawala yan. Okay, start ko na ngayon. Yan. Tignan natin ngayon mga kapatid kung iilaw yung check trans habang i-engage ko to sa drive. Ayun, naka-engage na po tayo sa drive. Mapapansin nyo ngayon, dito sa ating odometer, dito sa speed at saka sa RPM, kung nagsiship na po yung ating transmission. Okay, ito na po Yan. Oh, umiikot na po ang gulong niyan kasi nakaangat po yan sa ulihan. Ayan. Tignan nyo po, at 3,000 RPM, nag-100 na. Actually mga kapatid, ito po ay normal na sa crosswind. Kaya lang umilaw. Ayun na yung umilaw. Yan ngayon ang problema natin. I-adjust ko ngayon yung TPS nito. Saka tayo ngayon mag-a-adjust. Tignan ko yung pag inapakan to. Oh, nawala. Oh, di ba? So, ibig sabihin, kulang na lang ako ng adjustment. Mga kapatid, isasalubong ko na lang ngayon yung TPS. Tara Glenn, i-adjust natin. Huwag mo nang patayin yung video natin. Adjust natin. Sasalubong ko lang po ito. Bali mga kapatid, yung TPS, kung ito yung position niya ngayon, gaganon ko lang ng konti, sasalubong ko. Wala. Yan. Wala. Okay mga kapatid, masyadong malaki yung range na inikot nung kinakabitan nung injection pump doon sa TPS. Malaki ang na iikot nung kinakabitan ng TPS. Ngayon nawala na yung check transo kasi isinalubong ko yung TPS. Tignan ngayon natin kung maganda na yung cambio. Okay, balik mo dito Glenn. Ayan, naka-drive ngayon ako.
Tignan nyo po, mapapansin nyo yung ating speedometer, ganun yung galaw niya. Kapag ka maganda na yung shifting. O, tingnan nyo, 120 na yon mga kapatid. O, walang check trans, o. O, 120 yun, isa pa. O, yan, kumakambyo, o. O. Sir, kain tayo. O. Paano po yung unit? O. Ay, pa-check news mo kaya nyo. O, tingnan nyo, okay na to. Gusto si sir sa inyo to? Tapos na ako dito. Di ba? Yun yung mga kapatid, ha. Yung hindi nila kayang gawin, na tama, ang ginawa nila mali. Diba? Kung ano-anong pinagre-rekta-rekta, kung ano yung pinagpuputol, para lang masabing nawala yung check trans. Ngayon, nagpalit tayo ng pyesa, nagpalit ako ng TPS, pero yung speed sensor, posibleng may problema pa yon. Kasi po, yung speed sensor, mga kapatid, yung kapag ka tumatakbo ka ng ano, halimbawa, inon mo, yung speed sensor po ganito. Kapag ka inon mo, ang engine mo, umandar ka na, i-0-0 mo, ang iyong speedometer, ang iyong odometer, at pag dumating ng 1 kilometer ang natakbo mo at umilaw ang check trans, ibig sabihin ay talagang may problema na yung speed sensor mo dito. No? So, ganun po yun. Pero dahil ngayon, hindi pa naman tayo makakatakbo ng 1 kilometro doon sa test na yon, pwedeng hindi pa umilaw yung ating check trans. Pero sa ngayon, okay na doon sa 2-1, doon sa TPS, dahil nakahiram tayo ng TPS. Ngayon, yung 1-1, mawawala lang yan, mache-check lang natin yan kapag nakatakbo ka na ng 1 kilometer at kapag yan ay hindi umilaw, wala na pong problema itong crosswind na ito. Solved na po ito.